Dahil umano sa kapabayaan ng isang ospital sa Nueva Ecija. Ayon sa pamilya, dinala sa San Jose City General Hospital nitong January 8 si Linlin Abaygar dahil manganganak na siya. Pero hindi kinaya ni Linlin ang normal delivery, kaya siya na mismo ang nakiusap sa mga medical staff na isailalim siya sa cesarean section. Hiningan umano ang pamilya ni Lynn ng halagang 30,000 pesos na down payment para isesaryan pero walang naibigay ang pamilya dahil kapos din sila sa pera. Umabot sa puntong nagmamakaawa si Linlin para isesaryan siya pero hindi umano siya pinakinggan ng mga nurse. Kinabukasan, January 9, labis na ang pagdurugo ni Linlin at nahirapan siyang huminga. Doon pa lang umano sinabi ng doktor na hindi niya kayang magsagawa ng cesarean kay Linlin dahil wala silang sapat na gamit sa ospital. Wala rin anilang supply ng dugo na pansalin sa pasyente. Maraming dugo kasi ang nawala na kay Linlin kaya kailangan ng blood transfusion. Dahil dito, pinalipat ng ibang ospital ang pasyente, pero habang sakay ng ambulansya at papunta sa isang ospital, sa Cabanatuan City ay bidawian na ng buhay si Linlin. Idineklara si Linlin at kanyang sanggol sa sinapupunan na dead on arrival sa Dr. Paulino Garcia Hospital. Kaugnay po niyan, makakasama natin ang naulilang asawa ni Linlin na si Angelo Abaygar. Angelo, kami ay nakikiramay sa pagkamatay ng iyong asawa. Angelo? Opo, ma'am. Oo. Angelo, Magandang umaga po. magandang umaga sa iyo. Angelo, kami ay nakikiramay sa iyo at sa iyong buong pamilya. Ang tanong ko dito, bakit pinayagan ng mga doktor at ng ospital mismo na ilipat ang asawa mo gayong marami nang nawala na dugo sa kanya? At ang alam ko, kapag alam ng mga doktor na delikado ang sitwasyon, ay hindi yun ililipat sa ibang ospital. So ano ang napag-usapan ninyo? Kasi po, sabi po ng doktor, ano po, wala po daw silang mga aparato at ano sa dugo daw, walang dugo daw, ma'am. Pero totoo Uli ba na po yung na- sinasabi nila? Totoo daw yun? I mean, na-check nyo kung totoong kulang talaga sa pasilidad ang ospital? Ma'am? Ah, Ano po yun, ma'am? sa tingin nyo, sa pagpasok nyo sa ospital, talaga bang kulang sila sa pasilidad? Hindi ko po alam, ma'am eh. Wala naman po sinabi lang na ano eh. Ba't tayo lang po sinabi sa akin, ma'am? Okay. Nung sinabing isisaryan, pero wala kayong 30,000 pesos na nagmakaawa kayo sa kanila, anong sinagot nila sa inyo? Wala po. Ayaw po talagang isis, ma'am. Pinabayaan lang po kami. Pinanood lang po yung asawa ko na naghihingalo. Kasi sinasabi nilang, pinipilit po nilang inormal. Kahit pa nagmakaawa ka sa kanila, ganun ang naging tugon nila sa inyo? Opo, ma'am. Lumuhod pa nga po yung asawa ko sa kanila, ma'am. Yung sa nurse na para asikaso lang na itis po siya, ma'am. Okay. So, nung sakay na doon sa sasakyan, papunta doon sa paglilipatang ospital, nakita mo na ba na talagang hindi na maganda ang kondisyon ng iyong asawa? Opo, ma'am. Hindi na po talaga, ma'am. Kasi nagsuka na po siya ng dugo. Iba na po yung namanhid na po yung buong katawan niya. At nagdidilig na daw po yung paningin niya, ma'am. Okay. Nung ipinalipat kayo sa ospital sa Cabanatuan, totoo kayo pa ba ang pinaghanap daw ng driver? Ibig sabihin, wala silang ambulansya o meron? Meron po, ma'am. Inutusan po ako ng doktor na sa security na ipahanap yung driver nila. Tapos ayun po, inahanap namin yung driver nila. Nagbigay pa ako ng 1,000 na pang diesel daw. Ano ba naman yan?
Ano ba naman yan, di ba? Kayo na nga ang walang pera, tapos kailangan pa kayong magbigay para doon sa sasakyan, di ba? Sasakyan ba ng ospital yung ginamit nyo? Ambulansya? Opo ma'am. Ambulansya po ma'am. Oo, hindi dapat hinihinga ng pasyente para dyan. Sa gasolina, hindi nga dapat bibigyan din. Yung driver, dapat sagot na yan ng ospital sa aking pagkaka...